Sa huling pahayag ng NUP sa pamamagitan ni Congressman Puno, parang tila sinasabi na nila na sila ay may intensyon na tumiwalag sa ruling coalition ng administrasyon dito sa House of Representatives. Tanong ng marami, ito nga ba ay hudyat na ng paggiba ng koalisyon ng administrasyon sa House of Representatives? Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yan sa umagang ito. Sa katanungan na yan, ang aking sagot, mukhang hindi pa. Not yet at this time. Bakit ko sinabi yun? Well, pakinggan ninyo yung sinasabi ni Congressman Puno. Ang pinagtatalunan dito ay hindi po prinsipyo, hindi mga pending legislation, hindi po political ideology. Ang pinagtatalunan dito ay pera. Distribution ng pera, ng budget, na ang pinagtatampo nila ay tila daw ang House of Representatives leadership ay mas nakinabang, mas malaki yung nakuha, kagaya ng distrito ni Congressman Bogie D na mas malaki ang nakuha na pondo. At pati yung kanilang mga liderato ng House of Representatives na pinadala doon sa Bicameral Conference Committee para i-representa sila, tila sila ang nakinabang ng mas malaki. Sa aking tingin, hindi lang po ito ang pinag-uusapan. Although it is a big factor, nakita talaga na mayroong mga pinapaboran dito sa House of Representatives, lalo na doon sa leadership. Yung testimonya ng 18 mga ex-Marines also showed na hindi lang basta pera, kundi mali-malitang pera ang ipinamimigay sa ibang favored na mga leaders of the House of Representatives, kagaya ng kay Stella Kimbo, kina Congressman Romualdez, kina Zaldico, at ilan pang mga pili na mga congressman na binanggit doon sa salaysay ng 18 mga ex-Marines. Kung ganito ang sitwasyon, siyempre itong mga nakaupo ngayon na mga congressman at bahagi ng koalisyon ay magtatanong, bakit sila ganito kalaki ang tinatanggap? Bakit kami ay ganito lang? Talagang magpuproduce ito ng selosan. Ito ang flaw, the major flaw of the strategy of this administration in controlling the House of Representatives. Sa aking tingin kasi, ang naging strategiya ng administrasyon na ito upang kontrolin ang House ay sa pamamagitan ng ayuda, ng mga benepisyo, ng mga pondo na nanggagaling sa gobyerno upang to keep them in check, na kontrolado sila kasi meron silang mga inaabangan. Ang major flaw nito is that when you use money to influence people, eventually the money will run out. Hindi naman unlimited kasi ang kaba ng bayan, and magkakaroon ka ng mga favored ones. Magbibigay ka ng mas malaki doon sa iilan at merong mga maiiwan. Because this is a coalition, everyone is expecting na lahat sila ay pare-pareho ang matatanggap. Kung ganito ang lumalabas na merong mga pinapaboran, ay meron talaga mga mananaghili, magtatampo. At ang pagtatampo na yan ay very manifest din sa kasalukuyan. Kaya sinasabi ko, hindi pa mabubuwag, not yet, ang coalition. Because kahit na binabanatan nila Congressman Puno, si Bogie D, makikita nyo pinupuri pa rin nila si Sandro Marcos. At tila parang they're trying to sever a tie, yung pagkakabugkus nila kay Congressman D, pero ayaw nila munang kumalas dito sa kanilang pagkakatali sa administrasyon. Ganito rin ang nangyari kay Toby Chanco. Although binabanatan niya si Martin Romualdez, hindi niya kayang banatan si Marcos. Kaya hindi ako makapaniwala sa kanya 100% kung ano talaga yung kanyang motibo dito. Si Romualdez ba ang target niya o si Marcos ba? Well, they're trying to maintain a distance, pero gusto nila may kapit pa rin sila doon. Ganito ang dynamics ng politika sa Pilipinas, kaya mahirap niyong basta pagtiwalaan ito. Ano ang epekto nito doon sa impeachment ni BP Sara? Although sinasabi nila Congressman Puno na tila sila ay inclined not to vote for the impeachment of BP Sara, tanong dyan, meron ba silang sapat na bilang para pigilan yung endorsement to the Senate ng impeachment ni BP Sara?
At ikalawa, tututuhanin ba talaga nila ito or are they just using this as a bargaining chip para sila ay kausapin na muli ng administrasyon in the hope na yung inirereklamo nila na imbalance sa distribution ng pondo at ng pera ay makorek bago pa magtapos o bago pa ma-endorso ito sa House of Representatives. Whatever their motives may be, ang pinapakita lang nito yung kagaya ng sinasabi ko sa inyo noon pa, noong Mayo pagkatapos ng halalan, yung pader ng Malacanang is slowly starting to crumble because several years ago, in 2022, 23, 24, this is not a thing na pinag-uusapan. Kampi-kampi pa sila dyan sa lahat ng house, sa buong House of Representatives. But eventually, dahil ang presidente ay less than about a year and 10 months to go, kasi sa 2027 ay by October, magfa-file na ng Certificate of Candidacy. So si Bongbong Marcos will be completely irrelevant pagdating nung panahon na iyan. So, kung ikaw ba ay isang congressman na nakaupo sa kasalukuyan, isusugal mo ba yung next 6 years in favor of 1 year and 8 or 10 months to go? I think yung pagpili dyan ay madali. Lalo itong mga congressman nito na mga matatalas na ang mga tahid, ilang beses na sila dyan na nakayas na ilang presidente na yung kanilang pinagdaanan. Sanay na sila dito. Alam na nila, they know exactly how the game is played. And this is where Marcos and this administration will be well mistaken kung inaakala nila na yung pangako ng ayuda, ng suporta, o ng pondo will be enough to keep them in check. Yung pera, importante yan, pero mas mahalaga para sa mga congressman ito, who are members of political dynasties as well, is that manatili sila sa poder well beyond the term of Bongbong Marcos. Kaya, ang lagi kong sinasabi noon, mahirap talagang magtiwala sa ganitong sitwasyon sa politika. Ang famous kong kinukwento noon, lagi sa mga tao, sabi ko sa kanila, alam niyo, mahirap pagsamasamahin ng mga demonyo sa isang kwarto at asahan mo na hindi sila mag-aaway-away. Magsusuntukan at magsusuntukan yan eventually. And yung katotohanan sa ganitong aking sinasabi ay nakikita natin dito sa kasalukuyan. But tayong lahat, we will just be here observing what is happening. We will monitor the situation at patuloy din tayong magsisipag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.